shuffle. So kung Baki re-reshuffle na mo yan, yun. hindi ba galing ka na rin Oo, lang sa reshuffling? si Baki na. Oo, wag nang reshuffle. Si Baki na lahat. Pumalag na ho si Congressman Paulo dito. Kwinestyon ni Congressman Paulo Good yan, Duterte good. ang umuugong na panibagong impeachment complaint laban sa kapatid na si VP Sara. Duda siyang boses ito ng publiko kahit kapalit umano nito ay porsyento sa 2026 national budget. Tama. Titiwalag ang military. Gayunpaman, may mga ilan kaming nakikita ng mga komento supposedly na nanggagaling sa active service military officers with ranks from majors or colonel na nagsasabing ayaw na nila sa ginagawa ng Pangulo. Yes. Good morning mga kasama at Monday na naman. Andito naman si Kuya Luz nagbabalik at syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At kung walang notification, punta lang kayo kay YouTube. Ayan na po. Type nyo lang si Kuya Goods at lalabas na po ang ating channel. Ang dami na naman mga ano. Meron ho ditong bakbakan na ho sa Senado. Nagkakabulgara na. Hindi natin alam kung ito ay mga pakwela lang nitong mga yung mga majority na dinadawit si Ate Aming sa allocable issue. At nakakahiya. World Economic Forum, Duterte naman sila sa OBSES. Ano to? Bongit sa World Economic Forum, Duterte na naman sila sa OBSES. Yan yung mga title. Montulpo, BGC Boys, nakipag-unayan kay BP Sara, Agenda Weekend. Mamaya sa bilyonaryo. Reshuffling sa gabinete posibleng gagawin para lang sa trust rating. Maaari, para paganday ng imahe, na sinabi na sinibak niya yung mga dorobo. Pero, wala na ho, nakulayan na ho, kulay pula. Nadoble pa yung pula. Alam niyo ba yung pula nung panahon ng kanilang mga regimen? Pangit. Madumi. Oo. Ang dumi-dumi talaga. Talagang hindi katanggap-tanggap ng tao. Noong nakulayan ng kulay green, ibig sabihin, nagsanib, nagkaroon ng unit team, medyo napusyaw yung pula at gumanda-ganda ang imahe dahil sa build-up ni BP Sara dito kay Bungakngak. Pagkatapos ng lahat-lahat ng tulong ng Duterte, ganun, pagtatraidor, pinadala pa si Tatay Digong sa dahig. Kung ibabalik nyo yung panahon ng kanilang rehimen o kanyang tatay, ganun din ho. Marami hong mga general ang nakulong o pinakulong, di umano, marami ang ganyan. Tanong nyo sa mga kamag-anak nyo, sa mga nakakaedad sa inyo. Paulo Duterte kinwestiyon ang impeachment laban kay BP Sara. Talaga namang kaka-question. Dahil dapat nga ang questionin, nasa na yung the big fish? Nasa na? At ito pa ang isang question. Bakit ngayon ang pinagdidiskitahan ay yung naglalabas ng mga baho? Nilalabas lang ni Kong Lewiste ang mga baho. Ngayon, pumalagho. Ang balita natin pumalagho. Hindi pa natin bibigyan ng konkreto, parang pumalagho yung nanay. Galawin nyo na lahat, wag lang anak ko. Yun lang nabasa natin. Pero kung ako ang magpapasya kung kanino ko, Kong Lewiste. Bakit? First time ever niya. Ito yung first term niya na naging congressman. Pero ayan na kagad. Nililinis niya yung mga dumi ng District 1 ng Batangas. Tapos, yung politika ngayon, pinakailaman niya. Yung mga kasamahan niya, mga dorobo, kita nyo, sisiwalat niya. Diba? OMG finish na. Kalyado ni Bong Ngak-Ngak, lilipat na kay BP Sara. Wow, magandang news yan Alamin natin to nakakahiya talaga. Sino? Hindi na naman a-attend si BBM sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Kung sa bagay, wala naman siyang may iaambag doon. Walang maipagmamalaki. Siyempre, iiwas na lang. Baka kasi mapahiya.
BBM has refused to go for the third time in a row to Davos at the World Economic Forum. I completely, totally understand. Kung ako si BBM, may diarrhea din ako that day at di makakapunta. Unlike many global events, the World Economic Forum is not a ceremonial one. Para siyang Shark Tank for world leaders who need Oh. investments and funding and support from either big private companies or first world leaders. It needs presidents and leaders to be sharp, competitive. It is the ultimate performance test in showing how well the leader knows economics. To be fair, if we're already at the top of the food chain, like the US and China, attending Davos is not a must do, as they don't need to be there to get investments. They also have other equally important events that do not outrank Davos, meaning if you're a US or China president, you can just send a delegation since you don't need a platform to prove your Oh. worth. But for developing countries and other smaller countries, Davos is a very, very important event. PGMA and Pinoy attended for many years. Pierre RD never attended Davos or any event in Europe in the entirety of his presidency. But he attended the World Economic Forum event in Cambodia and regional forums, not the Davos one. Duterte was famously anti-Western, never traveled to US or Europe in an officially capacity. Hindi siya gaya ni BBM na nag-attend once tapos di na umuulit. In fact, BBM once said in 2023 during his first time to attend when he was asked why he brought the world's biggest contingent to Switzerland. When is the next chance we will get to speak to CEOs of the top Fortune 100 companies in the period of 2 days? In 2023, he knew the importance of Davos. That was his first and seemingly last attendance. The next year he didn't. In 2024, he sent Recto. This year, he'll send the ambassador and one more. At the World Economic Forum, presidents pitch themselves and their countries and what they can offer, and they will be judged according to the number of investments and funding they are. Kita nyo na. Yan lang ang patunay na talagang wala. Kahit sa balita, international, ganyan na lumalabas. Oh. Kita nyo yung economic yung news ng international, sinabi na rin yan, bagsak talaga. At nangungutang pa. Oo, gusto pang mangutang. Para saan na naman? So, eto, ano ngayon, 2026? Maniwala kayo, 2027, makakabalita kayo na nangutang ang Pilipinas ng ganitong kahalaga. Kasi last term Dahil 2027, preparation yan. Diba? 2028 ng May, election na. So, siguro, palagay natin, sabi ni Aling Ledesma, wow, kailangan munang kumamal. Kasi budget na ipasa na ngayon, 2026. So, 2027, hindi ko lang sure. Oo, may budget pa rin pala. Doon na siguro. So, mag-e-end ng December 2027, magpapasa na naman sila ng budget kasi hanggang Mayo pa siya ng 2028. Maaari, di ba? Baka kumamal-kamal muna. Yung mali-maleta na sinasabi, hindi na mali-maleta. Drum-drum na. Ito. BGC Boys, nakipag-ugnayan. Kanino? Kay BP Sara? Sino ba itong BGC Boys na ito? Alamin nga natin. Nakipag-ugnayan umano ang tinaguriang BGC Boys na idinadawit ngayon sa flood control scandal kay VP Sara. Ito nyo na. Yan sina dating Public Works Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay veteran columnist Mon Tulfo, umaasa ang tatlo na maakwet ang bise sa nilulutong impeachment case at magiging presidente sa 2028. Alam daw kasi ng mga ito na madidiin sila sa plunder pero kapag nanalo si VP Sara, bibigyan sila ng executive clemency batay sa umano'y game plan. Dagdag pa ni Tulfo, kailangang mapanatili ang Duterte alay sa Senado dahil via physical vote ang kahihinatnan ng impeachment case.
Matatandaan na una nang isinangkot ng BGC Boys sina Senators Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Dagdag ng kolumnista, kailangang madiin sa ghost projects ang mga kongresistang napangalanan na para masangkot din sina dating Speaker Martin Romualdez at susunod si Pangulong Bongbong Marcos. Sinisikap pa ng bilyonaryo Luciano na kuna ng panig ang kampo ng Vice Presidente at BGC Boys. Sinisimulan pa yung kampo. Pasensya na, mayroon lang akong binabasa, may nag-message kasi. So, reshuffling sa gabinete, posibleng gagawin para mabawi. Ayun nga sinasabi natin. Para ipakita sa taong bayan na meron siyang aksyon. Kaso ganito. Alam nyo ba, merong isang interview ba o parang panayam lang siguro. Si Batang Quiapo, actor. Hindi natin papangalanan. Na-interview siya. Sabi niya, ang opinion niya lang kung gusto natin maging maganda ang Pilipinas, palitan natin lahat. Yung totally palitan lahat. Kasi kung hindi natin gagawin yun, talagang andyan pa rin, may natitira pa rin mga baho. May mga bulok pa rin. Tama nga naman. Tsaka bumuto ng tama. Mas maganda pa nga bumuto ng alam niyo yung leader na religious kasi takot yan gumawa ng kasalanan. Takot. Diba? Ginawa lang nila ng kwento si Pastor Kibuloy. Ginawa nila ng kwento. Pero ang totoo nun, mabuti yun. Mabuting tao. Magtanong kayo sa mga sa mga membro. Ako, feeling ko, mabait alam niyo bakit? May pinag-aaral, may napatayo magandang di ba? So, reshuffle, nakwento ko lang reshuffle, hindi, palitan lahat, tama. How do you gain back the trust? Kasi pag nawala ang tiwala sa pamahalaan, sa leader, sa politiko, mahirap makuha ang approval. Mahirap makuha ang tiwala kung wala kang gagawing aksyon. So Tama. hindi ko maintindihan kasi siguro ang pinaka-action nila is the cabinet reshuffle. Na mangyayari sa darating na linggo. Ang pagkakaalam ko, 9 na cabinet members ang marireshuffle. So kung re-reshuffle mo yan, hindi ba galing ka na rin lang sa reshuffling? Si Bakina, wag nang reshuffle. Si Bakina lahat ng mga, tapos mag-resign. Sabi ni Aling Ledesma. After the elections, yun yung pinalabas nila. So, hindi ko maintindihan yung isang cabinet secretary mini-mention doon, kababago lamang, hindi pa nga nasasubmit sa CA yung pangalan, pero parang nandun na. So, hindi ko rin alam kung reshuffling is the way to go or really, work hard, show results. Hindi lang optics kasi nakita natin itong administrasyon na ito from day one, puros optics. Sa bagong taon, ano bang yung pong nakikita ang mga hamon na kakaharapin? At mukhang entrada pa lang, ma'am, nag-iisang linggo pa lang tayo, marami na tayo napupuna sa pamahalaan. Oo, MJ, di ba year of the fiery horse daw Parang tumatakbo mabilis pero fiery. Tayo nasa ikasyam ng Enero. So mukhang marami nang nangyayari at mukhang tumahimik lamang para magselebrasyon ng Pasko at ng Bagong Taon. Pero mukhang masidhi ang damdamin ng taong bayan. At balik ulit tayo dun sa ating mga hinaing. Tama. Sa nangyaring pangako sa atin. Opo, umpisahan po natin, ma'am, sa very, very basic po na trabaho ng Kongreso, ang magpasa po ng pambansang budget at mapirmahan po ng Presidente. Sinasabi po, ma'am, ng administrasyon na pinakamalinis daw itong 2026 General Appropriations Act. Sa inyo pong matagal ng panahon sa pag-aanalisa po sa pambansang budget,
Kayo po ba isang-ayon doon, ma'am? Malinis daw, 2026 budget? Wala pong pork barrel? Well, actually, 2 araw, I think 2 days ago, Mm. pinost na sa DBM website yung kopya ng GAA at saka yung veto message. Nako, Si bito na yan. Wala yan. Parang bito-bito-pic yan eh. Ha? Eh, di ba nabanggit na ni Ate Aming na pinalitan lang ng pangalan? Di ba? Yung pork barrel, parang kasi ganun pa rin eh. Meron pa rin program at meron pa rin mga hindi masabing saan ilalagay na proyekto. Yun nga, program nga. Di ba? At meron pa rin nagkukunwari na tama yung binito. Tuwan-tuwa sila nung napirmahan na yung budget. No? Paano? Makakatanggap na naman sila. Sa kanilang mga distrito, siyempre, pera na naman yan. At bukod dyan, pumasok na yung taon, di ba nabanggit ni Kong Libiste, aabot na 20 million per year yung allowance, bukod pa sa sahod. Sarap maging congressman. 250,000. Sabihin natin 200,000. Computin natin 200,000 times 12. So ilan na? 2.4 million times 20 million, 22.4 million. Tapos, ang sabi ni Aling Ledesma, sa kanyang pagkakaalam, nakakachismisan niya si Aling Marie. Doon, sa sinasabing mga allocable. Kung ako si congressman, ako mamimili ng mga kontratista. I-allocate ko yan. Eto, may gagawin ka dito, sisirain mo muna kumuha ka ng pangwasak ng matinuyang kalsada na yan. Wawasakin nyo muna. Pagkatapos, substandard nyo. Para wala pang 1 taon sira ulit. At papagawa ulit. Galing talaga ni Aling Ledesma. Sino kaya mga congressman ang gumagawa niyan? Kasi meron ako nakita, nakapost sa Facebook, sa bandang Nueva Ecija tayo o bandang nakuha na ng video, ang tinutino ng kalsada, winawasak. Diba? At may nagrereklamo sa Bicol. Yung daan talagang bako-bako. Oy, boss, amo manager, sa Bicol. Sa mga nakakadanas dyan, kaya ho nagtatraffic dyan dahil hindi ho dire-diretso ang takbo. Kasi kailangan mag-slow down kasi bako-bako baka lumundag-lundag yung sasakyan. Taga Bicol, gandahan yung serbisyo nyo. Diba? Tuloy. siguro nung sinabi nila nung signing na malinis ang budget dahil wala pang nakakakita sa atin at nabubusisi ito, sana nga malinis, no? Pero sa pagkakita namin, may mga bagay na nawala, may mga bagay na tumaas o bumalon, at may mga bagay na sadyang kinukubli sa taong bayan. So, sa akin, Wala, tinatago na ho yun, Ate Ma'am Malu. Tinatago nila. Doon na lang tayo sa issue. Ito nyo, nawala na nga issue ng mali-maleta eh. Napalitan na. Impeachment na kay BP Sara. At bukod doon, meron pa na, ang sabi dito, babawiin ang testimonya, ex-DPW official, perjury ang harapin. Ano yun? Ano yung babawiin nila na testimony? Parang gumawa sila ng script, kung nga ididiin ko to si tapos pagdating ng mga after a month, babawiin natin. Tapos ang kaso mo, ito lang. Di kawawa naman yung isang contractor na nakulong. Yung mga ex-DPW official, ligtas, ganun ba? Pinahamak nyo lang yung contractor na kumanta. Anak ng bogi naman, pambihira naman gobyerno ito. Pwede pala yun, babaguhin ang testimony. Tapos, perjury na lang. Mapapababa pa ang kaso, hindi plunder. Totoo ba? Aling Ledesma, pakiliwanag. Maaari nang maharap sa perjury at iba pang parusa ang former DPWH officials na involved sa flood control scandal kung babawiin nila ang kanilang sworn statements. Yan ang babala ni Senate President Pro Tempore Ting Lacson.
Pero kahit nag-retract daw sila, tuloy pa rin daw ang investigasyon dahil may mga documentary evidence at budget book item pa rin naman na nakalink sa mga mambabatas at iba pang sangkot sa corruption scheme. Nakatakdang ganapin ang susunod na Blue Ribbon Committee hearing sa January 19. Isa sa pinaraw si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at resigned Congressman Zaldi Co. Kung hindi sila dumalo, ipaparekomenda raw ni Lacson sa Senate President ang pag-i-issue ng warrants of arrest. Nako, paulit-ulit yung warrant of arrest. Hulihin nyo na. Ilang beses na yan, di ba? Pinakancel nyo na yung passport. Puro naman kwento. Ano ba kailan ba ito binalita? So, 9 hours ago. So, di ba nga, ano pa rin recommend niya pakasuhan? Warrant of arrest. Kunin nyo na doon dahil wala ng passport ang mama. Ibig sabihin, oo, legal document. Oo. Saan nyo mahuhulihin? Tatanong lang kami ha. Mahuhuli nyo ba talaga? Baka naman istoryahin na naman ito. Tumatagal na tumatagal. Next month, February na. Nakatuon na naman sila kay BP Sara. So, ilang buwan na. Simula nagsalita si Saldi ko, wala pa rin hong nangyayari. Diba? O kaya pala, para mapagtakpan lang ang usapin, ito na, pinapaganda na nila yung script at istoryahin nila. Wala na eh. Natabunan na ho yung unti-unting natatabunan yung flood control at yung mali-maleta ay nasapawan na ng script. Di ba? Ano ngayon meron dito? Mamaya, sasabihin ni, sino ba to? O yung mga allocable na meron palang itinatagong allocable daw sa files ni Cabral. Sino? Naku, mamaya magkakabulgara na. Pero sila Congressman Paulo Duterte, kinwestiyon ng impeachment laban kay BP Sara. Pumalag na ho si Congressman Paulo dito. Kwestiyon ni Congressman Paulo Duterte ang umuugong na panibagong impeachment complaint laban sa kapatid na si VP Sara. Duda siyang boses ito ng publiko kahit kapalit umano nito ay porsyento sa 2026 national budget. Tama. Sa usapin naman ng impeachment complaint laban kay PBBM, may sagot din ng Malacanang. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannity. Pagdating sa politika, walang libreng pirma. Yan ang paratang ni Congressman Paulo Duterte sa di umano'y inilulutong impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si VP Sara. Bago pa man ihain ang anumang reklamo sa Pebrero, huwag daw ipasa sa taong bayan ang isang desisyong tila niluto umano behind closed doors. Tila hindi naman daw kasi na-consult o nakausap ang publiko tungkol dito. Sa kabila ng mga pahayag ng ilang kapwa niya mambabatas na ang impeachment ay boses daw ng mamamayan. Banat pa nito, mas totoo raw bang kinausap ang administrasyon tungkol dito at ang involvement ng 2026 budget sa impeachment. Una nang nag-hands-off ang Malacanang tungkol sa impeachment talks laban sa bise. Kaya naman tayo, nag-hands-off. Ganyan-ganyan din yung ginawa nila kay Tatay Digong. Wala, hindi tayo makikialam dyan. Wala tayong pakialam dyan. Hindi tayo sasang-ayon sa kanila. Lipas 1 linggo, ayun. Tapos nagsalita. Kailangan natin gawin. Kailangan natin makipagtulungan sa Interpol. Kung hindi natin gagawin yan, baka hindi tayo tulungan pagdating ng araw pag nangailangan tayo. Kita nyo mindset. Kita nyo pagsisinungaling. Kita nyo pagtatraidor sa Pilipino. Yan ang betrayal. Dapat yan ang dapat yan ang talagang ini-impeach, sabi ni Aling Ledesma. Diba? Ganun dapat. Habang itinanggi na rin ng ilang mga senador na wala raw kinalaman ng budget para mailobby ang impeachment matapos itong iakusa ni Senator Amy Marcos. She's entitled to her wrong opinion. Own opinion. It's not possible. Her accusations are unfair and baseless. Hindi ko maintindihan kung paano mangyayari. Paano itatanggil? Hindi na nga pwedeng makialam ng mga politiko. Wala. Hindi nababanggit si VP Sara except during her budget time. Ganyan din sinabi mo noon. Diba? Oo, nung hindi kayo nasunod doon sa impeachment at na-archive, at pumunta si VP Sara doon. Pumunta si VP Sara sa parang speech ni Senator Chis Escudero, kung natatandaan nyo, kung nakasubaybay kayo sa ating channel. Eto, nakipagkamay kay VP Sara. Ay, Diyos mio, Marimar naman. Grabe naman kayo. Sa bagay, pag artista ka at politician ka, ganun talaga.
So, wala tayong magagawa dyan. Dito tayo mapunta. Ano yung merong allocable? Ang sabi rito ni balita dito. Ano yung nababanggit patungkol kay Ate Ameng na ilang bilyon? Wow, naku. Diyos mo yung Marimar. Totoo kaya? Pinasinungalingan ni Senador Ping Lacson ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos gaya ng pagbabawal umano sa kanilang pagbanggit ng mga matataas na opisyal sa mga pagdinig sa flood control. Ang buwelta ni Lacson, hindi nga dumadalo si Marcos sa kanilang pagdinig. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung ano na sinasabi niya eh. Parang gusto niya maging counterpart. Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate pero parang mayroong gusto mag-apply. Bumuwelta si Senate President Sabihin mo ng personal yan. Oo, kay Ate Aming. Hindi yung pagdating sa TV, ganyan kayo ng ganyan. Tapos pagkaharap nyo, kamayan kayo ng kamayan. Wala. Di ba? Pag nasa Senate kayo, parang, Diyos mo yung Marimar naman. Ano ba ginagawa niyo sa taong bayan? Ginagawa niyo ba ng isang, wag naman ganun. Pag kayo magbibirahan, birahan kayo. Hindi yung minsan makikita kayo sa Halloween, nagkakamayan, nagtatawanan. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Oo. Pro Tempore Ping Lacson sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang banggitin ang matataas na opisyal sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson. Sabi ni Marcos, pinuputol daw ang oras nila kapag mababanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at mas matataas na opisyal sa ehekutibo. Unfair sa amin yun. Napaka-irresponsible, baseless at saka untruthful. Kasinungalingan. Napapanood ng taong bayan, boss. Napapanood ng taong bayan. Kaya, oo, ang paliwanag nyo, sabi ni Aling Ledesma, hindi ka tanggap-tanggap. Kitang-kita naman eh. Diba? Nangyari na yan kay Senador Marcoleta. Nung biglang pinilitan si Senador Marcoleta at meron siyang sinasabi, nagalit ito, pinatayan ng mikropono. Hindi ba kabas? Kita nyo na. OMG na. Kaalyado ni Bongbong, lilipat na kay BP Sara. Naku, sino kaya ito? Gusto ko to Sino kaya itong kaalyado lilipat? Actually, marami na gusto naman talaga. Oo. Ang problema, baka ma-back to you. Oo. Gawa ng question, gawa ng kwento, at makasuhan. Problema, alam mo, pag ito mga bumibira sa kay BP Sara, tuwan-tuwa. Pag silang bibirahin, iyak ng iyak. Kagaya nung isa, yung babaeng tagapagsalita, under. Oo. Umiyak, Oo, patungkol dun sa baka daw balikan siya pagdating ng nakaupo na si BP Sara. Pero malakas bumira, no? Oo, kasi napa-interview siya eh. Marami siyang sinabi dun, pinagtatanong siya ng 4 na katao ata. Nag-guess siya, nag-guess. Ayoko na pakita kasi maraming nadidismaya. O tinanong siya, Tsaka pa rin ang sagot. At tinanong siya na, ano sabi nun? Leni Robredo, Sara Duterte. Leni Robredo! At tinanong pa siya doon na BP Sara, Bongo. Bongo! Nako po. Alam nyo, pag kayo nagtatrabaho sa gobyerno, dapat hindi kayo ganyan. Parang ang lumalabas, talagang taga-atake kayo eh. Di ba? Sa bagay, oo, weather lang yan. Sabi ni Aling Marie. Pag ang weather at lumipad at kumampay na ang pakpak ng Agila ng Davao, woo! Eto magandang balita. Ano kaya to? Finish na! I'm sure to save face at political career, ilalaglag nila rekto si BBM sa 2028. I wouldn't be surprised. So, ito yung problema ni BBM ngayon. Because of the increasing unpopularity, plus the apparent hesitation, again, in impeachment, ayaw na ayaw kasi ng mga kaliwa kay VP Sara. Pag naamoy ng mga kakampi ni Pangulo dun sa ibang mga partido na hindi niya gusto, na hindi niya talaga patutuloyin ang impeachment ni VP Sara, magkakasiraan sila. Magkakasira sila. Yun yung term na ginagamit ng lola ko. Ay nako, nagkasira sila. Meaning baka mag-away sila at maghiwalay ng landas. Sabi ni Da, I wonder how BBM feels sa nagyayelong rating niya. Paranoid? Oo. Siyempre, prening.
Ang ano lang nila talaga, ang tanging sinasandalan nila ngayon is parang sure na sure sila na hindi titiwalag ang military. Gayunpaman, may mga ilan kaming nakikita ng mga komento supposedly ha, na nanggagaling sa active service military Naku, officers ayan na. with ranks from majors or colonel na nagsasabing ayaw na nila sa ginagawa ng Pangulo. Parang hindi na daw worthy of being Commander-in-Chief. Nakakatakot yung mga ganyang yung mga Talaga, ganyang nakakatakot announcements. talaga. Not for the president because ipapa-court martial lang niya yung mga yan. Because nga, these officers are risking so much to say that. Ewan ko, something for us to think about, di ba? Kasi nga, so far, under General Browner, parang matumal ang response ng military sa kahirapang nararamdaman ng mga tao. Sabi ni Ma'am Janine, grabe si Ate V, ang taas-taas talaga ng tingin sa sarili. Hindi niya naisip na tagapaglingkod sila sa taong bayan. Hindi kasi maganda ang naging picture ng politika mula noon nung kung may pwesto sa gobyerno, kahit sa barangay lang, mga feeling Panginoon na. I remember FPRD sabi niya, trabahador lang sila, si Vilma Santos, kahambog, feeling untouchable. Yun, totoo nga naman. Mabalik tayo dun sa usapin na si Tatay Digong. Di ba lagi niya sinasabi? Minsan naging panauhin niya sino umamin na rin to, di ba dati? Si Kuya Will, nakasama niya sa palasyo. Alam mo kinain ni Kuya Will, gulay, isda. Ano sabi ni Tatay Digong? Hindi kami kumakain na masarap dito kasi pera ng taong bayan to. Proud pa si Kuya Will nun. Proud pa siya. Kaya kung naalala niyo yun, kung umabot ka sa video natin hanggang sa muli, paki-like and share. Bye-bye. At huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe. Hit mo yung notification bell.